Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya, There's TV Good AM. Mga bashers ang nagpapalaki ng issue kasi super inggit sila sa kanya. There's the dirtiest game is politics. Therefore, we are not naive to express what we want to share. And one of those who want to express her sentiments is Kimi. May mga artist ba na nag-share ng sentiments nila? Wala na. Only Kim and Meme Vice Ganda. How about your idol, mga bashers? Kayo ang nagpapalala sa situation. Pinalalaki nyo yung issue para mabash si Kimi. Indeed, your utak is talangka. Crab mentality. Kayo mga bashers, pinalalaki nyo ang issue para mabash si Kimi. Ganyan ba ang mga may pinag-aralan? What a shame on your part. God bless us all. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. So, nagkaroon po ng dahilan ang mga bashers para po atakihin or birahin ng birahin, siraan si Chinita Princess. Nabura po yung ginawa ni Kim Chu na mga pagtulong, 'di ba, para po sa ating mga kababayan. So, taon-taon po yung ginagawa ni Chinita Princess. Pero sa isang post lamang, nabura po yun lahat at napalitan po ng mga pambabatikos laban kay Chinita Princess. O diba ganyan kadali mga kakimpaw makalimutan yung kagandahang ginawa ni Kim Chu, 'di ba? Tinalo pa nga po ni Kim Chu yung mga politiko na yan na kung saan hindi naman po ganyan sa ginagawa ni Chinita Princess. Only Kim Chu ang artista na talaga namang tumutulong at nagkakawang gawa para po sa ating kapwa. So, ignore na lang natin yung bashers dahil wala naman talagang sasabihin maganda yan kundi panay pambabatikos kay Chinita Princess. Andito naman tayo para po ipagtanggol si Kim, okay? Kaya relax lang, kayang-kaya natin yan, okay? So, maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So, eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa araw na to at unahin natin nga pag-usapan ng tungkol nga dito sa katanungan ng isang fan page ng Kim Pao kung sang-ayon daw po ba kayo na pagkatapos daw po ng pahapyaw na umamin si Kim Chu about sa status nila ni Pops ay manatiling private daw at low-key ang kanilang relasyon. Sabi po dito, for me, oo, sang-ayon ako, dapat lang na manatiling private at low-key para iwas na din sa mga evil eye. Baka mausog. Dami pa naman nilang bashers. Mas mabuti na yung silang dalawa lang ang nakakaalam kung saan sila nagbabakasyon ng birthday ni Pao. Tingnan nyo yung Coco Jewel. Nagkaanak na sila't lahat. Ilang taon din na natiling low-key at private ang relasyon nila. Bahala na ang mga bashers, pumutok ang butsi nila. Kakabash. Basta tayo mga solid panatag na panatag. Agree din po ako sa kanyang naging sinabi dito na kahit na umamin si Kim tungkol sa status nila ni Paula Avellino, low-key at private pa rin po ang kanilang relationship. 'Di ba? Kasi doon pa lang napapanatili nga po mga kakimpaw yung privacy, 'di ba? And also, yung tinatawag natin na evil eye. Baka kasi mausog, 'di ba? Kaya tama lang mga kakimpaw yan na ginagawa pa ring pribado ni Kim and Paolo ang lahat ng ganap sa kanilang dalawa, 'di ba? Sang-ayon din ba kayo mga kakimpaw na si Kim and Paolo ay low-key pa din kahit na umamin? I'm sure ganyan din po yung isasagot ninyo, no? Samantalang, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol naman dito. Sa napansin po ng mga Kimpaw fans na malaking reward daw ni Chinita Princess para sa kanyang sarili. Every time daw po mga kakimpaw na merong malaking event na successful si Chinita Princess, meron daw itong binibili na bagong kagamitan. Sabi nga dito, napansin ko rin yung relo niya, pero ganyan siya pag may ginagawa siyang project, especially show sa abroad. Gusto niya, nire-rewardan sarili niya. Sana all ganun, no? Then may nag-comment pa na she's been working really hard po, kaya she truly deserves it. Investment din po yan. So nagkakahalaga yan mga kakimpaw ng
tumataginting po na 2 million. Yan pong Cartier, Santos de Cartier po na watch. So, 2 million mga kakimpaw ang halaga po niyan in peso. 'Di ba? Grabe. So, meron namang nagsasabi na regalo po yan ni Paula Avellino kay Chinita Princess nung nakaraang birthday. So, hindi na natin maalaman kung ito ba ay binili ni Kim Chu, reward sa kanyang sarili, 'di ba? Or binigay ni Paula Avellino, since si Paolo po ay mahilig din po talagang magregalo ng mga mamahaling gamit sa kanyang special someone like Chinita Princess. So, pwede ring regalo, pwede rin po yung reward sa kanyang sarili. Kasi nga po, si Kim Chu every time na may event, may mga binibili po talaga siyang mga remembrance. Yun bang magpapaalala na, ay binili ko to nung nag-world tour kami ni Paolo. O, di ba mga kakimpaw? Parang may remembrance po. Merong magpapaalala sa kanya pagsuot niya yung isang kagamitan na yon. Deserve naman talaga ni Chinita Princess, lalo na successful yung mga project niya. Really deserve niya yon kasi nga po, workaholic si Chinita Princess mga kakimpaw. Talagang pinagpapaguran niya yung mga gusto niyang maabot sa kanyang buhay. Kaya nga, kahit napagod si Kim Cho, hindi siya nagpapahinga. Go lang ng go. Katulad po kahapon, di ba? Pagkatapos ng It's Showtime, rekta salang sa pagme-makeup, punta na agad doon sa event. Oh, grabe, walang pahinga-pahinga yan. Yaan talaga ang tunay na workaholic. Saan nagmumula kaya yung energy ni Chinita Princess, no? Kasi mukhang hindi po siya napapagod, mga kakimpaw eh. Yung mga fans, nag-aalala na nga po sa kanyang kalusugan, na okay, baka naman anong mangyari sa'yo kasi pagod ka, tapos sasalang ka ulit sa isang show or sa isang event, 'di ba? Tayo na lang po yung nag-aalala pero siya talagang go lang ng go, 'di ba? Alam naman natin na talaga namang malakas ang fighting spirit ni Chinita Princess and also nagba-vitamins yan syempre, 'di ba? And nagpapahinga yan pag wala po siyang ginagawa. Pero pag may work, talaga namang mga kakimpaw, nakakalimutan niya na po yung salitang pahinga, tigil, kalma. Iba kasi ang paninindigan ni Kim Cho mga kakimpaw. Hanggat meron pong project, hanggat merong blessings, talagang wala po siyang sasayangin at uubusing oras, 'di ba? Wala siyang sasayanging oras. Gusto niya tapusin lahat po 'yan kasi lahat 'yan pera 'yan mga kakimpaw eh. Hindi kasi lagi tayong bata, hindi lagi tayong malakas, hindi lagi tayong sikat. Kaya every time na may mga opportunity, grab agad yan ni Chinita Princess. Yan ang mindset ng isang Chinese. At pag ganyan ang mindset mo, talaga nga asenso ka sa buhay mga kakimpaw. Tingnan nyo na lang si Chinita Princess. Kaya naman marami po ang nag-idolize sa kanya dahil sobrang sipag niya at meron siyang gininto ang puso mga kakimpaw. Kayo ba, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.